ang Malaysia ay isang napaka-safest place na pagtatrabahuhan. Kaya lang kasi nababahiran din ng mga issues din about runaways, no? So dito mga kaswisi, ini-encourage ko kayo na huwag kayo mag-run away. Tapusin ninyo ang kontrata ninyo. Yun lang ang masasabi ko. Tapusin yung kontrata ninyo, then lipat naman kung ayaw na ninyo. Or either kapag nagustuhan ninyo yung amo mo, tinaasan yung sweldo mo, tapos maganda naman yung sitwasyon mo, ano ba naman ang reason kung hindi ka makontinue, diba? Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, ay kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan, so hapon na ngayon dito sa Hong Kong. Ayan. So dito kasi mga kaswisi, ang pag-uusapan kasi natin ngayon kung paano nga ba ang interview, no, kapag tayo ay mag-a-apply, no, bilang isang helper sa bansang Malaysia, no. Kung saan nanggaling na ako doon, nakapagtrabaho na ako doon, at magbibigay lang ako sa inyo ng tips and ideas dito mga kaswisi in regards sa ating issues, scenarios, problema about Malaysia, no, mga kaswisi. So dito mga kaswisi, no, ang lahat ng sasabihin ko ay based yun sa experience ko. Kung saan meron kasing nagtatanong, no. So shout out nga ba dito sa ating kaswisi. Yan, so makikita nyo na yan sa screen, no. May tanong kasi siya about sa mga interviews, no. So dito mga kaswisi, no, ang pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba interview, kung ilan daw ba, yan. So before ko sagutin ito mga kaswisi, magkakaroon tayo ng step by step dito, no, kung paano ang interview, no, kapag magkakakandak ng interview between you as applicant and the prospective employer. Yan. So dito mga kaswisi, no, sa agency pa lang, no, mangyayari sa iyo dahil nag-apply ka na, di ba? So makikita nyo sa video na to, yan, kung paano gagawin, no, kapag nakandak mo na or na-comply mo na lahat ng kailangan. So ang agency natin sa Malaysia ay maghahanap na yan ng prospective na employer para sa iyo, no. Syempre di lang naman ikaw lang ang aplikante, so marami tayo, no. Kung ikaw ay nakapag-apply din sa iba-ibang mga bansa din aside sa Malaysia, so depende yan kung ano yun ang mauuna mga kaswisi. So dito mga kaswisi, no, yung sa interview pa lang, no, may iba kasing employer na hindi na kailangan ng interview kasi nga may employer kasi na tinitignan na lang yung video mo, kung paano ka magsalita, kung paano mo dinidescribe yung naging experience mo, yung nature ng trabaho mo, at yung mga duties and responsibilities mo, no, dun sa pamilyang pinagsilbihan mo. So magbe-base na lang sila dun sa sinabi mo, no. Pag may mga follow-up questions naman, so magpapa-interview sila, magpapaset ng araw, papatawagin ka, papupuntahin ka sa agency, then mag-uusap kayo ng employer, prospective employer mga kaswisi. So dito mga kaswisi, no, ang usually tinatanong, so depende yan sa pinilapan mong application mga kaswisi. Kasi ano yan may mga follow-up questions sila. At the same time, meron silang mga scenarios na itatanong sa iyo. Kasi ang lahat naman ng magiging usapan ninyo ay based yun sa experience nila, no? Kasi nga gaya ng mga nasasabi ko sa iba kong mga videos, mga kaswisi, marami na silang na-encounters, no, na mga iba-ibang lahi, no. Isa na tayo doon bilang mga Pilipino na namamasukan sa kanila, nanilbihan sa kanila, then all of the sudden gagawa lang ng hindi maganda, no. So dito mga kaswisi, hindi natin masisi ang ating mga prospective na employers na maghanap, no, or either nakanta ka ng interview then suddenly hindi ka napili, ganyan. So wag ka mawala ng pag-asa kasi hindi lang naman yung employer lang naman na yun ang nag-i-interview sa iyo, marami naman, no.
So, wag ka lang mawalan ng pag-asa mga kaswisi, kasi ang lahat naman ng nangyayari ay may mga dahilan naman, no? Kung hindi man mapunta sa iyo yung yung employer na yon, meron pa naman sigurong mas better pa, no? Ang mahalaga dito, nagtatry ka, gusto mo lang malaman, ganyan. At the same time, ibibigay mo naman yung best mo, no? Kapag ka nandun ka na sa bansang Malaysia, mga kaswisi. So, sa mga naging videos ko dito, no? So, na-explain ko naman na, no? Yung mga mangyayari muna before ang interview, no? So, sa interview, mga kaswisi, depende yan talaga sa mga isasagot mo or sa mga itatanong mo sa kanila, no? So, usually, ang tinatanong kasi dito, mga kaswisi, yung halimbawa, ilan sila sa pamilya, kung bungalow ba yung bahay, ilang square feet yung bahay, tapos kung may pets ba, kung ilan yung sasakyan, tapos kung may swimming pool, ganyan, may garden, no? Depende sa isasagot ng employer, kasi malalaman mo naman no? Kung ilan sila sa pamilya, ganyan, kung may grandmother, grandfather, ganyan, kasi usually nakatira sila sa isang bahay, may ganun. May iba naman na magpamilya lang, so may iba naman na single lang. So depende kasi yan, mga kaswisi. So ang mahalaga doon, malaman mo yung main duty mo, no? Isa yan sa mga number 1 na tanong. Ano po yung main duty ko? Ano oras ako natutulog? Ano oras ako nagigising? Ano yung usually na prepare ko sa umaga? Ano ba yung mga basic na kailangan kong gawin? Pag mga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ganyan. Lalo na pag may mga rituals, ganyan. Kung meron silang mga activities, may pa-celebration ng birthday, ganyan. So, kailangan alamin mo yun, no? Para naman maging aware ka na ganito yung gagawin, ito yung mangyayari, ganyan. So, ganun, mga kaswisi. So, dito, mga kaswisi, no? So, babalik lang tayo sa tanong, no? Kung ilan nga ba ang usually interview, mga kaswisi. So, sa interview, mga kaswisi, depende yan sa employer, no? Kasi ang mahalaga lang dun, sa part nila bilang employer, mahahanap nila yung sa tingin nila ay fit para sa kanila. Kasi ang ano talaga dito ay para tumagal yung kanilang helper, no? Para magkaroon sila ng adjustment sa kanilang mga sarili kapag meron silang helper, no? Kasi nga dahil nauuso nga doon ang runaway, mga kaswisi. Kaya ang interview talaga ay very important, no? Sa lahat, no? Especially sa atin bilang mga applicant, syempre nag-a-apply tayo, ganyan. Nagkakandak ng mga interviews para malaman natin kung ano itsura ng employer natin, ano yung magiging status ng pamumuhay natin, at the same time yung magiging trabaho natin doon, no? So ang usually sa base sa experience ko, no, ang usually ang nai-interview sa akin mga 3 o 4, ganyan. So depende kasi yan kapag ang employer ay hindi na nagpaka-interview, nagbe-base na lang dun sa video na ginawa mo, so okay na yun, at least na-approve ka naman pero nasa sayo pa rin yun kung pipirmahan mo yung job offer na ganito yung sitwasyon, ito yung bahay, may alagang aso, may alaga, ganyan, or merong anak, ganito, ganito yung mga taon, ganyan, at may sasakyan, ganyan, 2 kayo o 1 ka lang, ganyan. So depende yan sa'yo kung kaya mo ba, kakayanin mo ba, ganyan. So ang mahalaga lang doon, mga kaswisi, meron kang trabaho, no? Yun lang naman ang mahalaga sa atin, kasi kaya nga tayo nag-a-apply, kasi nga para magkaroon tayo ng trabaho. Isang malaking blessing na yun, no? Sa dami ba naman ang nag-a-apply, nare-reject, nate-terminate, ganyan. So alam mo yun, napakaswerte mo kapag nandun ka sa Malaysia, kasi nga although nauuso ang runaway doon, pero kapag ikaw ay binalik sa agency, malaki ang chance mo na makakahanap ka ng employer na mag-fit talaga sa iyo. Kasi hindi talaga maiwasan hindi kayo magkakasundo, may ganun. So ang mahalaga lang doon safe ka, no? Wag kang gagawa ng bagay na ikakapapahamak mo, kasi at the end of the day pagsisisihan mo rin yun. So yun. So dito, mga kaswisi, no, nagpapasalamat ako kasi tinangkilik ninyo ang aking mga videos at nagkaroon kayo ng tips and ideas dito, no.
about Malaysia. Yan. So, ang video na to mga kaswisi ay hindi ito pandi-distract sa inyo. So, magbibigay lang ako ng tips and ideas dito, no? Kung bakit kailangan nating malaman yung mga ganito. Kasi nga, ang Malaysia ay isang napaka-safest place na pagtatrabahuhan. Kaya lang kasi nababahiran din ng mga issues din about runaways, no? So, dito mga kaswisi, ini-encourage ko kayo na huwag kayo mag-run away. Tapusin ninyo ang kontrata ninyo. Yun lang ang masasabi ko. Tapusin yung kontrata ninyo, then lipat naman kung ayaw na ninyo. Or either kapag nagustuhan ninyo yung amo mo, tinaasan yung sweldo mo, tapos maganda naman yung sitwasyon mo, ano ba naman ang reason kung hindi ka ma-continue, 'di ba? So, yun lang naman ang hinahangad naman natin, 'di ba? Saka dapat kung meron kayong mga katanungan, i-direct nyo sa kanila. Huwag kayong mag-iisip na hindi maganda kasi kayo pa rin ang magkakasama. Kayo pa rin ang magkako-communicate at the end of the day. So, kailangan, tayo dito, very open tayo. No? Kasi, ang mga employers naman ay very responsible naman at very reasonable naman sila. So, depende yan mga kaswisi. So, hindi maiwasan mga kaswisi, may mga nagagawa tayong mali na ayaw nila at meron din naman din silang nagagawang mali na ayaw din natin. So, kailangan mapahabaan ng pasensya dito mga kaswisi. So, yun lang po ang aking mapapayo sa inyo at good luck po sa ating mga career natin, no? So, lahat ng video ko ay magkakaroon lang kayo ng tips and ideas dito. Yan. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!